Nagsa-speed dating ka ba? Ito ang resume ng nanay ko para sa pagbubuyo. Kailangan matugunan ang lahat ng 3 requirements sa taas. Sige, subukan mo lang. Una, hindi naman kailangan mayaman. Pero dapat sobrang maalaga at mainit ang puso para sa akin. Ang katawan ng nanay ko parating 37 degrees at 8. Kapag umuulan, may payong siya. Kapag malamig, pinapainit niya ang kamay ko. Kapag nag-aaway, parang leon siya kung sumigaw. Pero, mabait at cute ang nanay ko. Pero siya lang ang nasisigawan, hindi siya ang sumisigaw. At ang huling requirement, na pinaka-importante sa lahat, hindi kailangang perpekto siya. Pero dapat, ako lang ang kanyang kaya sa isang pinakamahalagang kayamanan. Walang problema, kaming mag-ina, available 24/7, palaging on call. Siguradong aalagaan ka naming parang kayamanan, hahawakan sa palad, iingatan ng lubos, mahahalagaan ka ng todo-todo. Ngayon, ikaw naman, kuya. Una, kailangan mahalin ng tatay ko ang nanay mo. Pangalawa, mahalin niya ang nanay mo. Pangatlo, syempre, mahalin pa rin ang nanay mo. Wala ka bang requirement para sa sarili mo? Lalaki ako, hindi ko kailangan. Mahinahon ng magulang ko, kaya kailangan kong makahanap ng tatay na marunong magprotekta sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang yan para kay tatay. Alam mo ba? Ay, hindi pwede. Bawal sabihin ang pagiging CEO ni tatay. Kapag nalaman niyang ako ang nag-setup ng date para sa kanya, siguradong lagot ako. Ang tatay ko, grabe magmahal, sunod-sunuran sa asawa. Tamang-tama, pareho tayo ng papasukang school bukas. Bakit hindi? E di pagkita na lang natin sila. Inumin natin ang soft drinks na to. Sana magtagal ang pagmamahala ng mga magulang natin. Cheers! Boss, may 20 direktor sa labas. Handa na po silang pumasok. Kailangan na ba silang papasukin ngayon? Hello? Magandang araw po. Yung anak po ninyo, nakipagsuntukan sa iba pang estudyante sa school. Ali. Ang mga magulang ninyo, paparating na sila dito. Sige nga, magsalita kayo. Unang araw ng klase ngayon. Nagsasalita pa si principal sa taas. Bakit kayo nag-away? Kanina, kaliwa niyang paa ang unang pumasok sa classroom, naiinis talaga ako sa kanya. Pagbaba niya ng hagdan, nauna pa siya sa akin, ang tapang niya, ha? Teacher, tingnan niyo po siya. Siya talaga ang salbahe dito. Kasalanan niya lahat to. Hindi totoo, kasalanan mo to, malinaw naman eh. Saya-saya to. Tama na. Lahat kayo, tumalikod sa pader at mag-isip tungkol sa ginawa nyo. Pupuntahan ko na ngayon at susunduin ang mga magulang ninyo dito. O kita mo, sabi ko sa'yo magaling ang plano ko. Makikita na nila ang isa't isa agad. Talagang si Xiaoche kuya na ang the best. Xiaoke. Tingnan ko nga kung kumusta na. Seryoso ba ang nangyari? Ma, ako ang tunay niyong anak. Shen Yunche, paano ba kita tinuruan? Lalaki ka. Bakit mo nagawang sakta ng isang babae? Nasaan na ang pagiging gentleman mo? Sinasabi ko sa'yo, mamaya, kapag dumating si Teacher Lin kasama ang mga magulang nila, dapat humingi ka ng maayos na sorry sa kanya. Narinig mo ba ako? Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Alam ko namang lalaki ako. Lalaking tunay, hindi ko naman inaapi ang mga babae. Halika, kumain ka ng candy. Tapos na. Simula ngayon sa bahay. Siguradong ako na ang pinakawalang kapangyarihan. Para sa kaligayahan ni Mommy. Ang isang tunay na lalaki, hindi natatakot sa ganitong maliit na sakripisyo. Tita, nagbibiro lang si Xiaoche kuya. O tingnan mo, hindi ka man lang nasaktan. Ang bait mo talaga. Kung may anak lang akong kasing bait mo, ang saya siguro. Hindi tulad ni Shen Yunche. Araw-araw na lang akong inaasar. Puro na lang sakit ng ulo. Tita, edi simula ngayon, ikaw na ang mommy ko, pwede ba?
Mama, tatanggapin mo ba ang isang anak na biglang dumating sa buhay mo tulad ko? Anong ginawa ko at nagkaroon ako ng anak na kasing cute mo? Itong cute mong anak ang nang-aasar sa anak kong babae, no? Mommy, Tita, okay ka lang ba? Walang problema. yung mama mo, lumalabas pa para ayusin ang pakikipag-date ni papa mo. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya, hindi siya ang nanay ko. Mian. Mabait na anak ni mama. Pagbalik ni mama sa bansa, agad kitang dinalaw. Mian. Sino ba talaga siya? Magsalita ka nga. Siya. Hindi siya ang nanay ko. Siya ang nanay ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Kakalait mo lang kay Mian. Hindi pa kita kinakausap tungkol doon. Ikaw talaga masamang tao ka. Wala naman nakasulat sa noo mo. Yung tatlong salitang mian ma. Kaibigan pa rin ako ni Mian, ha? Bibot madaldal na batang mahirap. Sino nagturo niyan, ha? Pati matatanda, parang tusong babae ang kilos. Ikaw, kahit anak mong lalaki. Walang modo. Simula nung ipinanganak ako, di pa kita nakita. Ikaw, hindi ikaw ang nanay ko. Mian. Noong nag-abroad si mama noon, may dahilan din siya. Ayaw ko rin sanang makipaghiwalay sa tatay mo. Ayoko nang makinig. Basta, hindi ka naman ang nanay ko. Ang nanay ko, hindi ako iiwan simula pagkasilang at pababayaan. Ganun pala. Huwag kang mag-alala, bunso. Simula ngayon kami na ni Mami ang bahala sa'yo. Tama na. Mian. Pagkatapos maghiwalay ni Papa at ako, hindi na siya muling nag-asawa. Hindi ba't dahil hinihintay niya ako? Bumalik na si Mama ngayon, tayo na ulit ang masayang pamilya na tatlo. Ikaw, matandang bruha, nagpapanggap ka lang dito. Kapag yumaman si Papa ni Mian, bumabalik ka lang. Kapag kailangan ni Mian ng nanay bilang kasama, nasaan ka? Kapag si Mian ay inapi dahil walang nanay, nasaan ka naman? Ikaw, Lalaki ako, hindi kita kinatatakutan. Umalis ka na lang, hindi kita tatanggapin. Mian. Bumalik ako dito sa bansa para bumawi sa'yo. Magiging mabuting nanay ako. Gusto ko talaga ng nanay. Pero ang nanay ko ay siya lang. Sige, ikaw, mukhang tusong babae. Talagang binuo mo ang plano para mapasok ang pamilya namin. Ikaw. Chen Yue, bakit ka nandito? Ikaw? Ayos ka lang ba? Nanay ni Yunche, okay ka pa ba? Ako, ayos lang ako. Papa, Ito ang tatay mo. Grabe ang dating. Talagang parang hero na nagliligtas ng damsel in distress. Gusto ko rin gawin yan balang araw. Siya okay. yung mukha ng nanay mo, mukhang gusto niya si Papa. Ang gwapo ng tatay mo. Angas, umagos ang swag. Ayos yan. Boss, gusto ko rin maging ganito. Siyempre naman, tatay ko nga ay astig. Astig na CEO, ay teka, bawal pa sabihin ang tunay na identity ni Papa. Solid ang dating. Chen Yue, Tungkol sa nangyari kay Mian, pasensya ka na at nadamay ka. Patawad. Hindi, si Xiao Che kasi sobrang likas na makulit. Sinabi na ni Mian sa akin lahat. Mabait naman siya. Naglaro lang silang tatlo. Gusto ko, si Mian. Tama, Papa, mababait kami. Bilis, magpakilala muna. Tapos maging close. Tapos gamitin ang lahat ng style sa love moves. Gets mo na. Papa, si tita sobrang bait sa akin. Parang nanay ko siya.
sobrang gusto ko. Siya mismo ang nanay ko. Huwag kang magkalat ng ganyan. Ang dapat mamatay. Ako ang totoong nanay ni Mian Mian, asawa ni Chen Yue. Hindi mo makukuha ang akin. Yue, bumalik na ako. Hindi na ako aalis pa. Pagkatapos nito, tayong tatlo bilang isang pamilya, magiging maayos ang buhay natin, pwede ba? Suking. Dati, iniwan mo si Mian Mian ng mag-isa para habulin ang mayayaman. Ngayon, naglakas loob ka pang bumalik? Nagkasakit ako noon. Wala ring pera ang pamilya namin para ipagamot ako. Kaya napilitan akong lumabas ng bansa. May pinagdaanan ako. Mapanin lang na babae. Ang bag na Hermes, sobrang higpit ng strap. Ang balikat ng Chanel mo. Halos madaganan na ng sakit mo at maging lukot-lukot na, di ba? Wow! Si Lin Yan, pati Hermes at Chanel, kilala niya. Ang yaman talaga ng tatay niya. Pero ang nanay ko, nagtitinda lang ng panghimagas. Tapos na, magkaiba kaya ang mundo namin, di ba? Lim Yan Mian, paano ka ba nakikipag-usap sa nanay mo? Yue, may sakit talaga ako. Na-diagnose ako ng liver cancer. Sa mga natitirang araw ko, gusto ko lang ulit na maging isang pamilya tayong muli. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Huwag ka nang magpapakita sa harap namin ni Mian Mian. Dalhin mo siya palayo. May sakit talaga ako. Hindi kita niloloko. Hintayin mo lang. Bitawan mo ako, Yue. Ang astig ng tatay mo! Ang dami niyang tauhan! Ano bang trabaho ng tatay mo? Tatay ko. Tatay ko ay yung mayaman. Yung bodyguard kaya. Marami siyang kasama, mataas din ang sweldo. Bodyguard, huwag mo akong lukohin. Kahit bata pa ako, may alam ako. Baka naman siya yung sikat na male model? Hindi kaya minamaliit mo ang trabaho ng tatay ko? Hindi. Mabuti naman, tingnan mo ang matangos na mukha ng tatay ko, ang matibay na dibdib, ang gwapo. Ang ganitong trabaho, napalaki pa ang anak niya ng ganito? Hindi talaga madali, ano? Anong sinasabi mo? Anong hindi madali? Wala. Mali ang narinig mo. Maliit na tuso. Bata pa lang siya, ganyan na siya. Maliit pa lang, matalas na ang isip. Sobrang sutil. Matalinong bata. Pero si Tito Lee, ang trabaho niyang hindi pambata. Kailangan ko pa rin pumunta sa bahay nila para personal na suriin. Ang kaligayahan ni Mama, hindi dapat paglaruan. Mian Mian gising na sasama ka na kay Papa pauwi. Ganoon! Lisyusyu, hayaan mong si Mami ang magdala kay Mian Mian pauwi. Maliit lang ang lugar sa bahay namin. Sasama na lang ako sa'yo pauwi. Huwag na nating abalahin pa Mian Mian. Gising na, sasama ka na kay Papa pauwi. Ayoko. Gusto ko si Mama. Uncle, pumayag ka na please. Pwede naman akong manatili sa bahay niyo bilang hostage. Sigurado akong magiging mabait si Mami kay Mian Mian. Oh, sige, pasensya ka na at maaabala namin kayo kay Mian Mian. Ako ang nakakaabala sa inyo si Yunche. Makulit talaga ang batang yan. Tara na. Era! Wow! Trabahong hindi pambata. Ganyan ba kalaki ang kita dyan? Sir, nakauwi na po kayo. Wow, grabe! Lee, Tito, marunong po ba kayo maglaro ng laro? Pwede ko ba hiramin ang tao ninyo? Gagamitin ko lang sandali. Bilis! Wow, galing! Yes! Boss. Parang hindi talaga pwede, no? Na-ace ko lang buong laro. Parang si Mian Mian lang din. Konting saya lang. Masaya na. Oli, Tito! Ikaw naman!
Kapag natalo mo ako, tatawagin kitang papa. Kahit sino manalo o matalo, panalo pa rin. Bilis pa! Bilisan patakbo! Ay. Pa. Papa, isa pa ulit. Bata, gusto kong manalo. Bawasan mo yung paglaro ng games. Gawin mo muna yung assignments mo. Gino? Ang alam mo lang ay magbantay sa bata. Pero ikaw, adik din maglaro. Tita, ang galing ni Shushu maglaro ng games. Hindi ba dapat may tumutok din sa kanya? Nako, sino naman ang gagawa nun? Alam mo, simula noong pumasok ako dito sa bahay ng Lee, nang mahigit 10 taon na, si Sir, dahil nag-aalala siya na baka apihin si Mian Mian ni Madam bilang stepmom, hindi na talaga siya nag-asawa ulit. Sa dami ng taon na lumipas, wala talaga siyang pinapakitang babae sa paligid. Uma, nasusunog na yung niluluto. Ay, oo nga, totoo nga. Hey, ang saya ko! Shen Yunche. Matino kang lalaki. Hindi madaldal at hindi pala away. Karapat dapat ka na talagang maging tatay ko. Shushu, gusto mo bang pakasalan si Mami? Ganun ba? Gustong gusto mo talaga ng tatay, ano? Wala akong tatay. Si Mami lang ang nagpalaki sa akin. Sobrang hirap niya. Yung isang babae, mag-isa niyang pinalaki ang anak, sigurado akong ang dami din niyang pinagdaan ng hirap. Naawa ka ba kay Mami? Ang naawa, ibig sabihin niyan, nagsisimula ng magmahal ang lalaki sa isang babae. Tama nga, kaming dalawa ni Mian Mian, konting diskarte lang, malapit nang tuluyang magtagumpay yung plano. Shen Yue. Hiwalay na kami, pero andiyan pa rin ang fingerprint ko sa iyo. Talagang ganyan ang mga lalaking matigas ang bibig, pero malambot ang puso. Salamat sa paalala mo. Ngayon din, ipapautos kong burahin. Ayos na, Shen Yu. Pumunta na nga ako rito para suyuin ka. Kakauwi ko lang kamakailan mula sa ibang bansa. Wala akong matutuluyan. Hindi ka naman siguro maiinis kung dito muna ako tumira ng ilang araw, di ba? Mukha mo, balat mo, ang kapal talaga. Hindi ito hotel. Walang kinalaman sa akin ang mga problema mo. Wuma, pakihatid na siya palabas. Shen Yu, sabi ng doktor. Hindi pwedeng masyadong magbago ang emosyon ko. Tatagal lang daw ako ng hindi aabot ng 3 buwan. Kahit ganitong mumunting hiling, hindi mo man lang maibigay sa akin. Pumayag ka muna na tumira ako bago pag-usapan ang pagbabalikan. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang kumbinsihin si Li Chenyu at ang anak niya. Tita, huwag na po kayong magpaka-toxic dyan. Bilang bata, payo ko lang po, mas mabuting magpagamot po kayo ng maayos sa ospital. Pag-usapan ng mga matatanda to, huwag kang makisali. Suching, sinabi ko na, itigil mo na ang pag-aasa mong magkabalikan tayo. Chen Yue, alam kong galit ka na iniwan kita noon, pero isipin mo rin naman sana si Mian Mian. Ayaw mo rin sigurong maging chismis sa school si Mian Mian dahil walang nanay na parang walang pamilyang bata, di ba? Kung may nanay naman siya na simula't simula iniwan na siya, mas okay na sigurong wala na lang. Okay lang. May mami na si Mian Mian ngayon. Hello, bata. Kanina, nagkamali si tita. Pabayaan mo, tita ang magpakain sa'yo ng prutas. Huwag ka nang magalit. Humph. Sobra na yan. Kung may sakit ka, magpagamot ka sa ospital ng maayos. Huwag nang magpakahiyang ganyan. Miss Su, dito po kayo. Talagang namana ng anak ang kabaitan. Tingnan natin kung paano ko siya gagantihan. Hindi ba dessert shop ang business ng mama mo? Doon ako magsisimula ng galaw. Tito, ang scary ng tingin niya kanina. Sa tagal kong kakilala siya, alam kong hindi siya susuko sa paghihiganti. Dito muna ako sa inyo.
nyo, wala siyang magagawa laban sa akin. Mama, wala naman siyang planong saktan si Mama, di ba? Ha? Dessert shop! Oo nga. Ang kahinaan ng mama mo ay ikaw at ang dessert shop na yon. Mukhang kailangan nating maghanda. Halika dito. Salamat po. Sana bumalik kayo ulit. Sinabi na ng batang ito na huwag mo siyang papuntahin dito para tumulong. Ate, para sa'yo ito. Kuya, kukunin ko na ito ah. Boss. 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 Boss, Yung cake na binebenta ninyo sa tindahan, halos ikamatay namin yon. Alam mo ba? Kaming magkuya, kumain kami ng cake ninyo at sumukat nagtatae kami. Hanggang ngayon, nahihilo pa rin kami, parang nabubulagan. Bayaran mo kami. Sir, baka po nagkamali lang kayo. Yung cake po, ginawa ko lang yan kaninang umaga. Hindi po posibleng may problema. Huwag kang puro satsat dyan. Bayaran mo kami, dali. Huwag mo nang kunan ng video. Sino ba kayo? Ngayong araw, hindi ko naman talaga kayo nakita. Ang daming tao sa tindahan, isang paslit lang. Sino ba sa inyo ang nakita ko? Lumayo ka. Bilisan mong tawagin ang nanay mo at bayaran mo kami. Kung hindi, wawasakin ko itong tindahan mo. Huwag po. Mami, wag kang mag-alala. Hindi talaga yan cake namin. Yung cake namin, wala talagang ganyang lasa. Yan ay nakuha ninyo sa labas. Sadyang panis na yan. Kayong dalawa masama kayo. Manloloko kayo. Panis na ang cake na yan, kaya nag-iba ng lasa. Ikaw. Mga tao, lapit kayo. May problema ang cake nila. Sumakit ang tiyan namin. Tama na. Ano ba talaga gusto nyo? Gusto ko ang lahat ng kinita ng tindahan nyo. Kapag hindi mo ibinigay, bawat araw na bukas ang tindahan mo, mag-iingay ako dito araw-araw. Bibigay ko na. Ito na ang lahat ng pera ko. Kapag kulang, kukuha pa. Sinabi ko na hindi talaga yan cake namin. Kayong dalawa manloloko kayo. Wala kayong karapatang lokohin si Mami at kuhanan siya ng pera. Hayop na bata ka. Ibigay mo ang pera dito. Ako. Mian. Huwag niyong itangkang saktan siya. Buisit. Walang silbi. Mukhang ako pa rin ang kailangang kumilos. Batang makulit, ibigay mo sa akin ang pera. Kung hindi, babasagin ko yung ulo mo. Gagawa akong cake gamit yan. Dalawang inutil. Niloloko lang kayo ng isang batang paslit. Shen Qingwu, ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Dahil sa cake mula sa inyo, nagkadayariya yung dalawa. Dapat may paliwanag ka rito. Kung hindi, wag mo nang asahang magbubukas pa ang tindahan mo. Ay, heto na naman, isang abusadong tao na naman. Yan. Ikaw pala. Ako nga dapat ang magtanong sa'yo, bakit kahit saan, nandoon ka? Bumalik ka na naman para guluhin ang mama ko. Mian, ako talaga ang totoong nanay mo. Bakit pinagtatanggol mo pa yan? Hindi ikaw! Mian, ako nga ang mama mo. Inaayos lang ni mama ang hustisya. May lason ang cake ni Shen Qingwu. Nagsisinungaling ka? Kakatikim ko lang, hindi ito ang cake na ginawa ng mama ko. Shen Qingwu, gumagawa ka ng cake na puro panloloko. Ikaw pa ang mayabang, ha? Kahit ako, na hindi kilala, nadidismaya na sayo. Ganon ka kabait. Eh bakit sa daan, kapag may nangangailangang hinoldap, hindi ka tumutulong? Kayo, baka magkakasabot pa kayo, no? Mga tao, makinig. Yang cake na yan, ngayon magpapadyarya, bukas baka mamatay na ang kakain. Naku, aray. Makinig kayo. Kahapon, pagkakain ko ng cake na to, diretso akong na ospital. Ngayon bumalik ako para humingi ng paliwanag. Hindi ko akalaing patuloy pa rin silang nang aapi ng tao. Grabe, malaki lang ang tindahan kaya inaapi ang customer. Nangatwiran lang ako lang ang boses ko. Pero sila, ganito nila inaapi ang customer. Ayaw pa nilang magsabi ng totoo.
Ngayon pa lang nagkakadayariya na. Malay mo bukas. May mamamatay na sa pagkain nito. Grabe naman, may bago na namang biktima. Baka totoo nga ang sinasabi. Pati anak ko nakatikim nito. Huwag sanang may mangyaring masama. Hindi pwede. Hindi dapat papayagang magbukas pa ang tindahan nila dito. Palayasin sila. Oo nga, lumayas kayo. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Huwag kayong maniwala sa kanila. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Huwag kayong maniwala sa kanila. Mian, halika na dito, dali. Huwag kang paloko sa ganitong tusong, boss. Tama na, ikaw talaga ang pinakamalaking sinungaling dito. Huwag kayong maniwala, nagsisinungaling sila. Tama yan. Itong cake na to, hindi namin pag-aari yan. Ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na agad. Dalhin niyo palabas ang batang yan, dali. Opo, sige po. Bitawan niyo ako. Mga masasamang tao kayo, bitawan niyo ang mami ko. Mian, makinig ka sa akin. Pag nadala na nila palayo ang batang yan, pwede na tayong mamuhay ng masaya. Kasama si daddy mo. Ayoko, may mami ako, bitawan niyo ako. Ang yabang-yabang mong bata. Akala mo ang cute mo. Nagbebenta ng panlolo kong cake. Ngayong araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Halika. Hindi totoo yan. Bitawan niyo ako. Hindi ko ginawa. Shen Qingwu, kahit tawagin ka man ni Mian na mami, ano ngayon? Kung walang ebidensya, wala ring makakapagsalba sa'yo. Ngayong araw, gusto ko. Mawala ka na sa lungsod na to. Bitawan niyo ako. Tumigil kayong lahat. Nay. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Nahuli ako. Salamat sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang? Hey, Kuya Che! Mian, huwag kang matakot. Ang galing mo na ha, B. Ngayon, panahon naman na ang isang lalaki ang magprotekta sa inyo. Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Meron ako. Alam ko na may balak na naman kayo. Si Tito Lee na ang nag-check ng CCTV. Ito. Si Yunche ang nagpasabi nito sa akin. Ang bait ng anak mo. Ha? Malaki ang nagawa ni Tito Lee dito. Salamat sa iyo. O ngayon, ano pa ba ang palusot niyo? Tayo yon. Nagkamali tayo ng tindahan na. Linawin natin itong cake shop na to. Sigurado namang wala itong problema. Chen Yue, baka ako pa ang nagkamali. Kasabwat ka lang nila. Mian, bakit mo naman nagawang isipin yan tungkol kay mama mo? Hindi ganyang klaseng tao si mama. Tatakas na sila. Hulihin natin. Dalhin sa presinto. Ayoko. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Ako ang tunay na ina ni Mian. Kapag may record siya, paano na si Mian pag nag-apply siya sa gobyerno balang araw? Chen Yu. Lumayas ka. Sarado na kami ngayon. Umalis na tayo. Bumalik na lang kayo next time. Pasensya na po. Pasensya na po. Ang lahat ng naging aberya sa shop ngayong araw, ako ang magbabayad. Hindi ko ito matatanggap. Mian, hindi naman ganun ang tatay mo. Lalaki siya pero Paano magkaka-black card siya? black card lang naman yan. Mga ganyang card, may 18 pa ang tatay ko. Jack of all trades si papa ko. Lahat kaya niyang gawin, kayang-kaya niyang bawin ang gasto. Ibig mong sabihin, hindi pa alam ni Shen Qingwu ang tunay na pagkatao ni Li Chenyu. Mian, kapatid. Kailangan natin mag-aral ng mabuti. Kung hindi, paglaki natin, aasa na lang tayo sa itsura. Anong itsura? Sinasabi ko, Tito, ang gwapo mo. Tingnan mo ang mata ko.
Tita Shen, hindi Mama Shen. Ang daddy ko, gwapo ang daddy ko, 'di ba? Guwapo. Makulit ka talaga. Boss, may strawberry na maliit na cake pa ba? Meron. Pupunta ako ngayon para kunin para sa'yo. Eto. Papa, tulungan mo si Mama Shen. Bilisan mo. Ibigay mo na sa akin. Ako na ang tutulong sa'yo. Ngayong araw ba, hero ka pa rin sa mga babae? Siyempre naman. Bakit kay Shen Qingwu ibibigay ang card na to? Karapat-dapat ba siya? Dapat sa akin na lang to. Lahat ng ito ay binili mula sa mga mamahaling brand, di ba? Siya ba ang biyenan ni Shen Qingwu? Oo, ako iyon. Bakit mo ako hinahanap? Narinig ko na lang na ang anak nyo ay pumasok na sa kulungan nitong mga nakaraan. Si Shen Qingwu, hindi lang siya nakipaghiwalay na parang sinasaling pa ang sugat, dinala pa niya ang apo mo. Tapos, walang ka ba siyang tumira sa bahay na binili mo para sa anak mo? Tama nga, ganyan talaga. Yang babaeng iyon ay sobrang kapal ng mukha. Tinanggap niya ang pera ko. Dapat lang natulungan mo akong gawin ang isang bagay para sa akin. Walang problema. Hindi lang isang bagay ang kaya kong gawin. Kahit sumabak ako sa lahat ng delikado para sa'yo, siguradong maaasikaso ko yan para sa'yo. Ano bang kailangan gawin? Halina, kain na tayo. Ngayon? Miyan. Pati si Tito Lee, malaking tulong sila kay Mami. Ang protektahan si Mami ay dapat ko lang talagang gawin. Mukhang tunay na lalaki ka na nga. Si Tito Lee ang may malaking ambag. Tinulungan din ako ni Tito Lee. Tulungan niyang protektahan si Mami. Siya talaga ang tunay na lalaki. Sige, siya nga ang tunay na lalaki. Ikaw naman. Ikaw ang maliit na lalaki. Kayong dalawa ay mga lalaki talaga. Ang tunay na lalaki, dapat pinoprotektahan ang mga mahal na babae sa buhay. Poprotektahan ko si Mami, pati si Tito Lee, kaya din niya yun. Mami, si Tito Lee. Sino kaya yun? O gabi-gabi na. Walang modo. Ganitong klaseng trato ba ang ginagawa mo sa biyenan mo? Oo nga, Matagal na ngang naghiwalay kayo ng anak ko. hiwalay. Ano ngayon kung naghiwalay? Kahit naghiwalay, ako pa rin ang biyenan mo, ikaw. Ay naku, hindi ba ito ang apo kong panganay? Hindi ako apo mo. Puro yung mga iba mong apo lang ang nasa isip mo. Hindi ka welcome dito sa bahay namin. Ay sus, mahal kong mabait na apo. Itong bahay na to, ako ang gumastos para mabili ito para sa anak ko. Hiwalay na ang mama mo sa anak ko. Wala na siyang karapatang tumira dito. Naiintindihan mo ba yon? Ikaw nga lang ang nagbayad ng down payment. Noong naghiwalay, binayaran ko rin yon pati tubo, pati mortgage. Ako nagbayad. Bakit mo kami pinapaalis? Bakit nga ba? Dahil dito.
Nakasulat ang pangalan ko sa dokumento. Umalis ka. Sa amin ang bahay na to. Sa amin ang bahay na to. Imposible. Pati title ng bahay. Pangalan mo pala. Alam ko na. Nagkausap-usap kayong lahat para lokohin ako. Gusto mo akong magbayad pa ng mortgage. Pag nabayaran ko ang mortgage, tsaka niyo ako pinapalayas sa bahay. Bobo ka rin kasi. Kung marunong ka lang, dapat dalhin mo agad yung anak mo. Lumayas kayo sa bahay ko. Umalis. Umalis na kayo ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang mama ko. Umalis ka! Shen Xingwu, bilang biyanan mo, ngayon, gusto kong turuan ka ng mabuti sa pagiging malandi mong hindi makatiis at naghahanap ng lalaki sa labas. Ang tunay na lalaki dapat protektahan si Mami. Mabait na bata. Ikaw. Aba, ang cute-cute mo talaga. Kasing cute mo si mami mo. Xiaoke. Mami! Lalabanan ko kayo! Xiaoke. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Walang sino man sa inyo ang pwedeng manakit kay Mami ko. Ikaw. Hayop ka. Napakabastos mong bata. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sapat na. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Gusto ninyong gawin ano? Akin ang bahay na to. Magdala ka ng anak mo at lumayas kayo. Hindi pwede akin ang bahay na to. Bahay mo? Wala naman pangalan mo sa titulo ng bahay Dalian at isama mo siya. Umalis na kayo. Lumayas. Umalis kayo ngayon din. Mukhang hindi natin sila kaya. Baka mas okay na sumabay na lang tayo sa Agos. Sige, aalis na tayo ngayon. Xiaoke. Mami, magtiwala ka sa akin. Sige, aalis na tayo. Umalis ka na. Umalis ka na. Bilisan mong umalis. Sige, umalis ka na. Kung aalis, bahala ka na. Mami, ayos lang yan. Tara na. Hindi rin nila kayang tumira sa bahay natin. Ha? Mami, maghintay ka muna dito sandali. Ha? Tapos na, ang galing natin. Sorry baby. Si mami kasi hindi ka agad na protektahan. Calling Mian, pakiusap, payagan mo kaming sumama. Little boy na matapang. Kung may problemang di natin kaya, sa malaking lalaki na lang tayo aasa. Lalaki talaga. Hindi ba't ginamit ko na ang Xiao Tianchai rin ako kay Little Tianchai? Bakit wala pa siya? Daddy, bilisan mo naman. Si Mama Shen naghihintay na sa atin. Sa harap, sinasabi na ayaw ng bayad. Pero sa isang iglap, ginamit ang card na parang walang bukas. Pinapaikot lang si Mian Mian. Gabi na nga, gustong makipagkita pa. Talagang walang simple sa mga babae. Si Suching, ganyan din. Siya rin, ganyan. Daddy, bilisan mo. Mag-stop tayo, Daddy. Nakita ko si Mama Shen at si Kuya Xiaoche. Ang batang 2A sabi niya kailangan daw magpakalalaki. Ano bang ibig sabihin nun? Baka naman... Mami, tingnan mo dali. Si Mama Shen, si Kuya Che. Mian. Mami, ligtas na tayo. Mian. Ito ay... Mian, may masamang tao na nagbanta. Kinuha ang bahay natin ngayon. Wala na tayong matirhan. Kung ganun, si Mama Shen at si Kuya Che, pwede silang tumira sa bahay natin.
Mian, hindi naman hotel ang bahay natin. Papi, ngayon, si Mama Shen at si Kuya Che, wala na rin silang matuluyan. Hindi ko kayang basta na lang panoorin silang nagigipit. Hindi pwede? Balik ka dito agad. Ang weird. Bakit bigla na lang siya naging malamig? Dati, hindi naman siya ganon. Mian, May, matutuluyan pa tayo. Pwede tayong tumuloy muna sa tindahan ng mga desserts. Next time, isasama ulit ni tita si Kuya Che para makita ka. Okay ba yon? Tara na. Ma, anong nangyari? Hindi maginhawa tumira sa tindahan, no? Xiao Che, gusto ng mama mo na maintindihan mo, kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan natin. Hindi tayo. Dapat kumapit sa may kapangyarihan o mayaman. Pero, Xiao Che, hindi ba sinabi mo kay mama na lalaking lalaki ka na? Ang isang tunay na lalaki, may paninindigan dapat. Naiintindihan mo ba? alam ko, ang tunay na lalaki dapat magsikap mag-isa. Hindi umaasa sa iba. Maka, huwag ka nang umiyak. Sisiguraduhin ko na magsasama sina Mama at Papa. Papakiusap ko po sa'yo. Nagugutom ka na ba? Tara na, uwi na tayo at kakain tayo. Hindi, ayoko kumain pa. Kapag hindi mo ako pinayagan, hindi na ako kakain ulit. Gusto mo talagang dito siya tumira sa bahay natin? Oh, Ginawa mo na lahat para mapaamo anak ko, hanggang sa ikaw na lang iniisip at mahal niya. Ngayon, pati walang matirhan, ginagampanan mo na talaga. Sige, gusto kong makita kung anong paandar mo pa ang ilalabas mo. Pumapayag ako. Mian. Parang malamig si Daddy kay Mommy. kanina umaga okay naman sila. Bigla na lang parang umaraw tapos bumagyo. Parang malamig din si Mommy kay Daddy. Baka may problema sila. Mukhang ganun nga. Pero parang wala namang malaking problema. Wala naman, basta araw-araw magkasama, mas lalong tatatag ang relasyon. Walang hindi kayang ayusin ang pagsasama-sama. Bakit kaya ang aga ni Mommy gumising para magluto ng almusal? Ang hirap kumita ng pera ni Litio, tapos pinatira pa tayo sa malaking bahay niya. Kailangan, hindi tayo pwedeng kumain at tumira ng libre lang. Ayaw natin maging walang utang na loob. Naiintindihan ko. Maglalaba, magwawalis, at aalagaan ko si Bunso. Talagang magpapasalamat ako kay Litio. Pag kumita na ang tindahan, lilipat agad tayo sa sarili nating lugar. Tingnan ko nga kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sandali lang. Kahit gaano ka pa kabisi sa trabaho, huwag kalimutang mag-almusal. Alagaan mo ang katawan mo. Huwag mo rin kalimutan uminom ng gatas araw-araw. Sige, tatandaan ko lahat yan. Sa bahay na to, parang okay din pala na may babaeng namamahala. Akala ko nga, masamang tao ka. Mukhang malakas ang sense mo sa kaligtasan. Bakit pati sila pinatulog mo sa sofa? Gusto ko lang talagang iwan yung ilaw na bukas. Hintayin kang makauwi galing trabaho. Sa susunod mag-iingat na talaga ako. Alagaan mo sila ha. Mami, anong pinag-uusapan niyo dyan? Papa, nandito ka na. Mian, ang hina naman ng katawan mo. Bakit ka pa natulog sa sofa? Dahil ba sa kanya? Ako at si Kuya, nakita namin si Mama na palaging nasa sofa. Kaya bumaba kami para samahan siya. Ay nako. Tama nga, nag-iwan pa si Mama ng pagkain, nasa kusina pa, niluluto niya yon.
Akala ko nga siya ang may kasalanan. Pero yung pera na yon. Bakit 3 ito? Siyempre naman, Isa-isa kaming nagprito ng tig-iisa. Li Papa, ang hirap ng trabaho mo pero dapat lagi kang mag-ingat sa katawan mo ha. Ikaw, ang dami mong sinasabi, parang matanda. Hindi ako ganon. Ako ay isang tunay na lalaki. Ang hirap nga ng trabaho mo. Kaya dapat mas lalong magpalakas ka. Kaninong gawa to? ako ang nagprito. Papa, huwag mo naman akong ipahiya. Ngayon si Mama na lang talaga ang inaasahan. Tandaan mo, kailangan mo ring tumulong ha. Pwede ka bang sumama sa amin sa theme park? Pero may kailangan pa akong asikasuhin bukas sa opisina. Bukas naman ay linggo, walang pasok ang kumpanya. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga araw. Kakapacheck up ko lang naman nung nakaraang linggo. Perfect ang health result ko. Mama Shen, mula bata pa ako, naiinggit na talaga ako sa mga batang sinasamahan ng mga magulang papuntang theme park. Pero hindi ko naranasan makasama si Mama. Si Papa rin, lagi na lang sinasabi. Lagi niyang sinasabi na abala siya. Okay lang. Si Mama siya nang sasama sa'yo, oh. Sige na, pupunta na ako. Ayan na, masaya ka na. Yes, tagumpay ang plano. Mabait naman si Shen Qingwu sa akin at kay Mian Mian. Pero si Shen Qingwu, ganun pa man, ay isang babaeng may masamang hangarin. Kailangan ko siyang bantayan ng mabuti. Pag nagkamali siya ng kilos, palalayasin ko siya agad. Bakit ang bilis natin makarating sa labasan? Hindi pa ako nagsasawa maglaro. Gabing-gabi na. Sobra na ang laro natin ngayong araw. Umuwi na tayo ng maaga. Aba, Nakikita ko doon, oh. May nagtitinda ng sorbetes. Sino dyan ang batang matakaw gusto kumain? Ako. Sige. O siya. Si Mama na ang bibili para sa inyo. gabi na. Mag-isa ka pa. Gusto mo samahan na kita. Hindi na ako bata. Kaya ko naman itong gawin mag-isa. Kaya ko to. Ay oo nga pala. Nag-aalala si Papa kay Mami, oh. Siya, parang mukhang tanga si Mama minsan. Normal lang naman na mag-alala ako, di ba? O edi si Mian Mian na lang ang ipadala ni Papa. Hanapin mo si Mama, ah. O siya. Umuwi kayong maaga ha. Kuya, 2 sorbetes po. O si, ang ganda ng buhay natin ngayon. Parang panaginip lang. Si Xiaoche, mas masayahin na siya ngayon. Pero sana, matagal pa ako magising sa panaginip na to. Lola, hindi ba tita yan ni Shen Qingwu? Ang galing mo ha. Ikaw tong mahilig magpaalaga sa mayaman. May lakas ka pang lumabas dito. Tama. Siye lamon pa. Ito ang binili ko para sa bata. Ibalik mo sa akin. Shen Qingwu, ikaw pa ang tita niya. Kahit isang ice cream, ayaw mo pang ipatikim sa kanya. Pwe, ang lakas mong mangagaw ng gamit sa amin. Kung nandito si Ajon, matagal ka nang nasampal ng 2 beses sa mukha. Turuan ka sana kung paano gumalang sa matatanda at magmahal sa bata. Divorce na kami. Sa pamilya ninyo, wala na akong kahit anong koneksyon. Ikaw, Kahit maghiwalay pa, konektado pa ring mga ugat ninyo. Kayong dalawa ay talagang mag-asawa. Sa katawan ni Xiaoche, dugo pa rin ni Ajun ang dumadaloy. siya ay isang mamamatay tao. Huwag mo siyang idugtong kay Xiaoche. Tama na, pamilya ninyo walang hiya talaga. Kahit ano pang dami kong salita, hindi maintindihan. Ikaw, ayos ka ha. Bitawan mo ako. Kasalanan mo, hindi mo siya binantayan. Pinabayaan mong uminom. Ngayon, kumapit ka sa mayaman, gusto mo pa yatang baguhin ang apelyido ng apo ko, ganun ba? Ha? Mabuti ang trato ni Ajun sa iyo. Kung sinampal ka ng 2 beses, ano ngayon? Bilang asawa niya, hindi mo ba kayang tiisin? Ilang taon pa lang siya nakakulong. Pinaplano mo na agad mag-remarry. Nagagawa mo pa ba siyang harapin? Ano naman kung magpakasal ulit? Ganyang taong basura. Makulong siya ay kagustuhan ng karma. Ang galing mo ha, babae. Anak ko nakakulong lang.
Kahit mamatay pa siya, dapat mo siyang pagluksa habang buhay. Papatayin kita. Tama lang na paluin. Paluin mo ng todo. Paluin mo ang ganitong walang hiya. Papatayin kita. Papatayin kita. Ikaw? Bawal mong saktan ng mami ko. Mama, masakit ba? Hihipan ko para gumaan. Mian, ang bait mo. Bilis, hanapin mo si Papa. Yung pamilya nila, parang sira ulo lahat. Huwag mong hayaan na saktan ka nila. Bilis, umalis ka na. Ayokong umalis. Gusto kong protektahan si mama. Ay. Bakit hindi pa sila bumabalik? Baka may nangyaring masama. Hindi pwede. Mama, Mian, pupuntahan ko na kayo. Tandaan ninyo ha, huwag ninyong ipapakita sa kanila ang tunay kong pagkakakilanlan. Opo, President. Uy, inaapura mo naman para lang maging stepmom ng iba. Sinasabi ko na nga ba, normal na lalaki, paano ka naman magugustuhan ng ganitong landi? Kaya pala, luma na pala. Bawal mong laitin ang mama at papa ko. Iniwan mo na ang anak ko, Shen Qingwu? Anong klase namang lalaki pa ang makukuha mo? Ang tatay mo, siguro daga rin sa kanal. Walang silbi. Kapag nagamit ka na ng iba, lalo kang walang magkakagusto sa'yo. Hindi naman kayo ginulo ng pamilya namin ni Mian. Kung galit ka, sa akin mo ibaling. Huwag mong idamay ang iba. Nagpapakabanal ka pa dyan. Mukhang bagong sampal lang yan ah. Hindi ka pa natututo. He. Ikaw, Kuya Che, Hindi mo pwedeng saktan ang kapatid kong babae at si mama ko. ang galing ni Kuya. Si Kuya ay tunay na lalaki. Walang galang sa nakakatanda. Ikaw, paano mo nagawang saktan si lola mo? Walang respeto talaga. Binubuli mo pa ang bata. Oy, ikaw! Ikaw, paano mo nagawang banggain si Lola? Tingnan mo, tuturuan kitang leksyon. Hintayin mo lang. Tapusin ko lang ang kain ko. Kuya, tingnan mo siya. Mukhang, mukhang. Mas mabuti pa yata kung di mo nakainin. Ang laki na ng tiyan mo sa kakakain. Para ka ng lobo. Mag-ingat ka, baka sumabog ka mamaya. Lola, sabi nila tungkol sa akin. Huwag kang umiyak. Mabait ka namang apo. Ikaw talaga, batang walang modo. Paano ka nagawang murahin ang mabait kong apo? Di pa nga kita napaparusahan ng maayos? Yung lock ng bahay. Ikaw ba ang gumawa ng sira nun? Ako ang may gawa. Ikaw talaga, babae. Yung anak mong pinalaki, punong-puno ng kalokohan sa tiyan. Ngayon, bilang isang nakakatanda, tuturuan kita ng leksyon. Tumigil ka. Mga tol, tara na! Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo. Huwag kang umiyak, bilis tumayo ka. Ay, ang cute mo ha. Saan mo nahanap itong mga artista na to? Akala mo ba dahil nandito sila, matatakot kami sa inyo? Ang mga kaibigan ni Lee Papa, kaibigan ko rin. Di ba tama? Oo. Magkaiba lang ang henerasyon. Pero tito rin ay kaibigan, di ba? Mukha lang siyang boy next door. Nakagusto ka talaga sa cute na to. Hindi rin siya mayaman. Hindi pa nga natin alam kung anong ginagawa niya, kung ano-ano lang ang negosyo niya. si Lee Sir at ako, malinis ang lahat. Huwag kang magpaloko kay Keer. Noong araw, sobrang bait ni Ajun sa kanya. Pero ang ending, napakulong niya si Ajun. Hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas. Huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi nila. Siya mismo ang may kasalanan kaya nakulong. Kakahiwalay lang nila ni Ajun ilang taon pa lang. Tapos agad-agad, nilalandi ka na. Hanap agad ng panibagong jowa. Hindi mo ba napansin? Isa lang siyang madaling makuha na cute girl. Bakit hindi ninyo ako kayang palayain? Ayaw ko na. Sapat na. Masama kayong tao, ayoko sa inyo. Kung anong klaseng tao si Mama Shen, alam na alam ko. Ayoko makinig sa chismis ng iba para lang makilala ang isang tao. Lalo na kung may masamang intensyon kayo. At ang sinasabi ninyo ni isa, hindi ko paniniwalaan. Sinabi ko lang naman ito para sa'yo. Bakit parang hindi mo alam pahalagahan ang mabuting loob ng iba? Kayong dalawa, mga makapalang mukha, walang hiya. Kayong mga bodyguard, anong ginagawa niyo at nakatayo lang dyan? Oo nga mga pare, tara na! Oy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo, ha? Bitawan mo ako. Hindi pa tapos to sa atin. Lola, wag mo akong iwan please.
Mian, parang Reyna ka ngayon. Ako nga ang tunay na reyna. Tay, lahat naman busy dito. Huwag kang nakatunganga dyan. Iabot mo sa akin yung bote ng gamot. Mami, hindi na kita iiwanan kahit kailan. Kung saan ka, doon din ako. Palagi kitang poprotektahan. Xiaoche, simula noon, ikaw na talaga ang maliit kong bayani, anak. Lalaki na ako. Salamat, dahil iniligtas mo ako. At dahil pinili mong maniwala sa akin, anak. Kesa sa sinasabi ng iba, mas piliin kong paniwalaan ka. Huwag mong isipin na tahimik si Papa. Kasi sa totoo lang, matapang lang siya magsalita pero malambot din ang puso niya. Gusto pa nga niyang personal na gamutin ang sugat mo. Sige na, nasabihin mong oo. Ang ganda-ganda niya talaga. Kung ganito lang sana palagi ang buhay, sayang naman. Yung tatay ko parang napakatigas na kahoy. Sa huli, ako pa rin ang aasahan. Ang galing mo talaga, Queen Mian. Saan nagpunta si Shen Qingwu? Pumunta siya sa mall. Sabi ni Mama, mamimili daw kami ng marami ngayon. Akala ko pa naman nagbago na tingin ko sa kanya. Tama nga, gold digger pala siya. Ano na namang kabaliwan ng tatay ko to? Ang hirap talaga ng dalawang yun. Kung patuloy pa rin siyang manatili sa bahay ko, siguradong madadala sa masama si Mian. Mukhang kailangan ko na talagang palayasin siya. Wow! Mian, tingnan mo agad. Si Mama Shen binilhan ka ng bagong damit. Mami, sobra mo talaga akong mahal. Lahat ng to, gusto ko lahat. Mami, totoo ba anak mo pa rin ako? Nasaan na ang mga damit ko? Paano naman makakalimutan si Xiaoche ng pamilya natin? Oh, ito. Meron din ako. Mami, saan mo kinukuha ang pera mo para makabili ng ganitong kamahal na damit? Hindi ko pwedeng tanggapin ang damit na to. Yung mga mamahaling bestida na yun, kay Papa na lang ipabili. Ang hiling ko lang naman, lagi kang nandito sa tabi ko. Mian, kung hindi mo tatanggapin, nahihiya na akong tumira sa inyo. Huwag kang mag-alala. Tanggapin mo yan, Neng. Sa isang araw, nakakabenta tayo ng 100 cake. Sapat na yon. Hindi pa ako naalagaan ni Mian ng ganito kaalaga. Pero parang hindi naman mga branded tong mga damit na to. Nitong mga araw, hindi rin naman sila namili ng kahit ano. Pakisilip nga kung magkano ang ginamit sa card na binigay ko kay Shen Qingwu, yung details ng bangko nitong mga araw na to. Baka naman hindi si Shen Qingwu ang gumagamit. Ma, sa makalawa, 50 taong gulang ka na. Dapat ba tayong maghanda ng handaan sa Jinlanting? Ayoko sana dahil nakakapagod, ayoko talaga magdaos. Pero sabi ni Chen Yu, kailangan daw gawin. Maligaya naman. Ma, hintayin mo at tingnan mo ang handog ko sa'yo sa kaarawan mo. Siguradong magugustuhan mo. Ang mahalaga, naisip mo akong bigyan. Hindi ko naman pinapansin kung may regalo o wala. Ma, alam mo naman, bumalik ako ngayon para makipagbalikan ulit kay Chen Yu. Matutulungan mo ba ako? Hindi ko yan kayang resolbahin. Tanungin mo na lang si Chen Yu at si Mian tungkol dyan. Ay, tama pala. Sabi ni Mian, may nakilala siyang isang nanay kamakailan. Gusto niya sanang isama dito sa birthday mo, para makita ko raw at makilala. Matandang walang loyalty, puro labas ang kakampi. Naintindihan ko. Ako na magdadala ng files. Chen Yu, bilis dito. Halika na. Kakapalayas ko lang sa'yo sa bahay namin. Ngayon naman, nilalapitan mo na naman ang mama ko. Grabe ka, hindi ka talaga natatahimik. Birthday ng mama, hindi ba pwedeng dumalaw?
Ay, 50 taon na ako. Hindi ko man lang nakita ang mukha ng manugang ko. Si Mian Mian, nga pala, wala talagang nanay simula noon. Ma, si Chen Yu at si Mian Mian. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa akin dati, pero wag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mababago ang tingin nila. Ako lang ang magiging manugang mo. Totoo nga, gaya ng sabi ni Xiao Che, makapal talaga ang mukha. Wala akong trabaho sa kumpanya sa Makalawa. Maaga akong pupunta sa Jin Lanteng. Shen Qingwu, abangan mo, ha? Sa birthday mo, sisiguraduhin kong mapapahiya kayong mag-ina sa harap ng mga Li. Mian Mian Xiao Che, saan niyo ba talaga ako dadalhin? Mama, may maliit na hiling si Mian Mian. Pwede mo ba akong samahan na pumunta sa birthday ng lola? Birthday? Mami, dati wala si Mian Mian na mami na sumama sa kanya sa birthday. Laging tinitingnan siya ng masama. Laging pinagtatawanan. Laging nahihirapan, Mama. Mami, pakiusap naman. Si Yanang niya. Yehey. Ito. Maliban dito sa ilang ito, huwag na yung iba. Ipak mo na lahat ng yan para sa akin. Bata, ikaw. Card ang bayad? Sige po. Ma'am, alin po ang gusto niyo ang unang sukatin? Mian Mian. Mama Shen, kung tatanggihan mo to, malulungkot si Mian Mian. Mian Mian, hindi ko yan ibig sabihin. Pero masyado namang magastos to, Li Chen Yue. Kasi, Mami, sabi ni Mian Mian kumikita si Tito Lee sa isang araw ng katumbas ng benta natin ng 10,000 cupcake. Oo nga. Xiao Che, Mian Mian, hindi na natin kailangang mag-aksaya ng pera. Ngayong araw, gusto ko talagang gawing pinakamagandang mami sa mundo ang mami ko. Mian Mian, ano bang ginagawa mo dyan? Mami, nilagyan ng glitters para kang lumiwanag buong tao mo. Mami, ikaw ang kuryente. Ikaw ang ilaw. Ikaw lang talaga ang alamat sa buhay ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang aking super mom. Dad, natulala ka ba? Mom, ang ganda ba? Mian Mian, anong balak mo? Sa birthday party, siguradong mapapansin ka ng lahat. Kaya nga, lahat ng 2 galing sa pera mo binili? Oo nga, bakit? Hindi ba pwede si Daddy? Mian Mian, hindi. Ang ibig sabihin ni Daddy, pera mo yan. Dapat ingatan mo yan. Huwag mo basta ibigay sa iba. Naku naman, ang pera ni Daddy, pera din ni Mommy. Ang pera ni Mommy, kahit paano gusto niya gamitin, pwede naman. Mian Mian, saan mo ba natutunan yung mga palusot na yan? Huwag kang magpapaloko sa kanya. Na-max out mo na ang card ko? Ngayon, niloloko mo pa anak ko? Ginamit mo naman card niya? Akala ko dati, ako ang may mali sa'yo? Gusto ko lang makita, ano pa ba ang mga balak mong gawin? Boss, ang bank statement ni Miss Shen ay nahanap na. Boss, nakita na namin ang bank statement ni Shen Xiaojie. Hindi na kailangan. Tinatamad akong tingnan. Boss. Pero ang pinakamalaking gastos niya ay pambayad ng housing loan at para i-enroll ang anak niya sa mga interest class. Itong si Boss, parang may topak na naman lately. Boss, hintayin mo ako. Jin Lanting, alis na tayo. Oo, tara na. Ay, teka lang. Jin Lanting, di ba yun ang pinakamahal na hotel sa lungsod? Sabi, isang mesa daw ang pinakamura na, 388,000. Ngayon kasi 50 kaarawan ni Lola. Siguradong magpapakitang gilas si Daddy. So, kung pupunta tayo ng walang dala, okay lang kaya yon? Hindi kailangan gumastos ng malaki. Konting masarap na pagkain o laruan, ayos na yon. Ano bang gusto ni Lola, Mian Mian? Alam ko yon. Nakita na, nandun lang. Hindi ba parang medyo hindi ito bagay? Anong nangyari? Itong regalo na to, hindi ba parang nakakahiya ibigay? Paano naman magiging ganon? Pinili natin to ng maayos.
Ganito na lang, Mian at Xiaoche, dito muna kayo maghintay kay Mama. Babalik si Mama para ihanda ang isa pang regalo. Matandang Ginang Lee, ito ba ang unang beses niyong magpa-birthday party? Baka naman kaya, magbabalikan na raw kayo ni Boss Lee? Sinong makapagsasabi niyan? Siyempre, sa tabi ni Ayu natin, bukod sa akin, wala na talagang ibang babae. Uy, Noong isang araw nakita ko pa si Boss Lee, kasama ang isang babaeng may dalang anak na lalaki. Sobrang lapit nila. wala tayong magagawa. Si Ayue natin ang pinakamayaman sa Yoncheng. Hindi mo lang alam kung gaano kadaming hindi matinong mga babae ang gustong sumingit. Uy, saan naman nanggaling ang hampas lupang to? Ano namang dala mo dyan? Hindi bagay sa ganitong okasyon. Oo nga, mula saan bang liblib na lugar ka nang galing? Ginto, pilak, mamahaling bato, antigong gamit, mga painting lahat pwedeng iregalo? Bakit ito pang basurang inumin ang dinala mo? Grabe, kapal talaga ng mukha mo. Naku, Kapag nakita yan ni Mama mamaya, siguradong mabubwisit. alam mo, ngayon ang ikalimampung kaarawan ni matandang Ginang Lee. Huwag ka nang makipagtalo sa QT na yan. Anong meron sa 6 na walnuts? Isang taos pusong regalo ito. Sigurado akong magugustuhan to ni Lola. Tama ka dyan. Sa tingin ko, dapat talagang uminom ng marami sisita ng walnuts para gumana ang utak. Ikaw talaga. Sheng Cheng Wu. Huwag mong isipin na porket pinagtatanggol ka ni Mian Mian may sandigan ka na. Siyempre, birthday celebration ito ni Madam Lee. Pag nagkagulo dito, ikaw at ang anak mo, kalimutan nyo nang mamuhay pa dito sa Yoncheng. Birthday celebration to ng lola ko. Anong paki mo dito? Li Mian Mian, sa tingin mo ba, may respeto ka pa sa akin bilang nanay? Ngayong araw, kailangan kitang disiplinahin. Huwag nang magingay, mag-uumpisa na ang handaan. Tara na, pumasok na tayo. Salamat sa pagdalo niyong lahat. Binabati si Madam Lee ng mahabang buhay at masaganang pamilya. Itong pendant na ito, siguradong pinaglaanan mo ng effort. Ito nga pala, espesyal ko talagang binili mula sa auction. At saka, ipinabless ko pa ito sa templo. Ginamit kasi ang black card ni Chen Yu sa pagbid dito. Basta napasaya ang matanda, baka may pag-asa akong magkabati uli kami sa kasal. Oo nga, kumpara sa iba dyan, na kung ano-anong walnuts drink ang regalo, ibang level to, hindi na mabilang kung ilang level ang taas. Ito na ba ang red along binigay mo? Tingnan mo nga. Ibinigay mong regalo to kay Lola bilang regalo sa kaarawan. Siguradong hindi matutuwa si Lola. Sana sinabi mo agad na wala kang pera. Pwede naman kitang pautangin, di ba? Bakit kailangan mo pang gumamit ng ganitong bagay para insultuhin ang tao? Oh, ito. Lola, tingnan niyo po. Ito po ay inihanda namin ni Mami bilang birthday gift sa inyo. Uminom po kayo nitong 6 na walnut ng madalas para humaba pa ang buhay nyo at tumanda kayo ng maligaya. Ang batang to talaga, wala talagang alam. Ang dami namang pwedeng piliin. Yan pa? Nako, anak, ang thoughtful mo naman. Uy, Major Domo, bilisan mo at dalhin mo na yan sa loob. Ma, ganito ka ba bang klase ng soft drinks tatanggapin mo rin? Ano ba naman yun? Sa tagal ko nang nabubuhay, kung ano-anong mamahaling bagay na ang nakita ko, kung ano-anong espesyal na pagkain na ang natikman ko. Basta't galing sa apo kong mabait, lahat gusto ko. Ma, nakalimutan mo na ba? Dati napakabait ni Mian Mian. Ngayon 50 years old ka na. Ganito lang kaordinaryong bagay ang regalo sa birthday mo. Parang binababa niya naman dangal mo. Mian Mian, lahat ng yan dala na rin ng babaeng yon. Ngayon nga hindi na niya ako kilala bilang nanay niya. Baka balang araw, hindi ka na rin niya kilalaning lola. Lola, ito po yung kinwento ko sa inyo sa telepono, si Mami. Magandang araw po, Lola. Ako po si Shen Qingwu. Bata pa po si Mian Mian, hindi pa po ganoon kaalam sa buhay. Kung sakaling may mga taong hindi tama ang intensyon, kami po ng tatay niya ang magbabantay para sa kanya. Hintayin pa po muna saglit ang pagkain. Dagdagan ko po ng konting paandar para masaya. Itong bracelet na jade, amin pong, mana na sa pamilya ng 300 taon. Tanging magiging manugang lang ng pamilya Lee, ang maaaring magsuot nito. Kung sino man ang makapagpakilig sa anak kong lalaki. Ipapamana ko sa kanya ang family heirloom na ito. Boss, ayon sa bank statement ni Shen Xiaojie, lahat ng malalaking gastos ay ginamit para sa anak niya.
Tapos nitong mga araw na to, bumili pa siya ng maraming damit para kay Dak Xiaojie. Sa palagay ko, imposible naman na sa ganito kabilis na panahon. Na max out agad ang black card nyo. Sino kaya ang gumamit nun? Pag lumabas na ang real name record ng shop, malalaman na natin ang totoo. Malay ba natin? Baka ako pang nagkamali sa kanya. Puntahan mo agad ang Jin Lanting. Opo. Ang ganda nung pulseras na yad. Talagang pamana ng pamilya Lee. Kita mo pa lang, sobrang mahalaga na nito. Ewan ko lang kung sinong mayamang dalaga ang mapupusuan ni Lizong. Noong ikinasal ako dito, ni minsan, hindi nabanggit ang tungkol sa pulseras na ito. Mian, hindi mo ba sinabi dati na sa pagnenegosyo sa laot kumikita ang tatay mo? Paano siya nagkaroon ng ganitong kabighani at mamahaling pulseras na jade? Sabi ni Lola, mana daw talaga to sa lahi namin, sa'yo ko raw ibibigay, okay lang ba? Madam, ang pulseras niyo po. Nabasag ang pulseras. Mami, Ikaw. Ikaw. Ito. Shen Qingwu, bakit mo sinadyang basagin ang jade bracelet ng pamilyang Li? Hindi ako iyon. Hindi ko sinasadya. Shen Qingwu, alam mo ba kung gaano kamahalaga ang bracelet na ito? Pamanang alahas ito ng pamilyang Li. Kahit ibenta ka pa, hindi mo pa rin kayang bayaran. Ganyan kamahal ang bracelet na yan. Siya pa ang nakabasag. Basag na ang jade, pati swerte nating nawala. Talagang malas. Pati ang birthday celebration ni matandang Lee, sinira mo. Napaka-espesyal ng jade bracelet na ito. Ikaw, paano mo nagawa yon? Ma, tingin ko sinadya niya talaga. Simula pa lang ng pagbibigay ng regalo, balak na niyang sirain ang mood mo. Dahil protektado siya ni Mian, naglalakas loob siyang magpasikat dito. Akala ko pa naman dahil kay Mian ay hindi ko na pinansin ang kabastusan mo. Nagawa mo pang sirain ang birthday party ni matandang Lee ng may intensyon. hindi po totoo yon, Lola. Hindi po ganun si Mami. Lola. Huwag po kayong magalit, hintayin po natin si Daddy. Mian, gusto mo pang papuntahin si Papa mo para protektahan siya? Siya na nga ang nakabasag ng bracelet. Ang dami-dami ng tao, lahat ay malinaw na nakita. Ma, ako na ang bahala sa'yo para ipaglaban ka. Pwede ko pong ipaliwanag. Ano pa bang palusot ang sasabihin mo? Tao, ilabas niyo siya dito. Ayoko. Wala akong ginawa. Hindi ako yon. Maaari akong sumumpa, hindi sinadya ni Mommy. Mian, ikaw. Ako rin, sumasaksi ako. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Saksi. Shen Qingwu, akala mo ba, sa pagkakataong ito, si Li Mian pa rin ang makakatulong sa'yo? Matagal ko na itong pinaghandaan. Ang gusto ko lang ay mapahiya ka ng todo, at hindi ka na makabangon pa. Kung si Mian nga mismo ang nagsabi niyan, edi bigyan mo ako ng matino at makatuwirang paliwanag. Shen Qingwu, ikaw na malandi ka. Nandito na ako. Ngayon, sa wakas, nahuli rin kita. Bawal niyong saktan si Mami. Hindi nasasaktan si Mommy. Hihipan ni Mian ang sakit para gumaling ka. Sino ka ba? Anong relasyon mo kay Shen Qingwu? Ako ang biyenan ni Shen Qingwu. Hindi niyo ba alam? Isa siyang malandi at makating babae. Hindi ganon. Siya ang dahilan kung bakit ang kawawang anak ko nakulong. Ang kapal pa ng mukha niya. Sinipa niya ang anak ko, tapos kinuha pa ang apo ko at lumabas para makipaglandian sa ibang lalaki. Kayo naman, maawa kayo at husgahan ninyo kung sino ang tama. Mami! Totoo ba yun? Para sa akin, totoo nga yan. Siguradong ganyan ang klase ng babaeng mapanlinlang. Naghahanap lang ng mayaman na mapapangasawa. Yung mga kagaya niya, walang kwenta talaga ang ugali. Akala niya kapag nakapag-asawa siya ng tagali pamilya, wala na siyang pakialam kahit kina Madam Lee. Sa tingin ko, sinadya niya talagang basagin ang jade bracelet. Gusto lang niyang manggulo at magpakita ng gilas. Di niya inakala, mabubuking siya. Ang nanay ko ay hindi namimilipit ng katotohanan. Hindi ganyan si Mami. Walang karapatang siraan siya. Ikaw, masamang matanda ka. Ikaw nung nakaraan, naalalang pinagsabihan ka ng tatay ko. Ngayon naglalakas loob ka pa ring balikan kami. Ako, Ma, gets ko na. Sinadya niyang lapitan si Chen Yu dahil may anak na babae si Chen Yu. Pag naipasok niya ang anak niya sa pamilya Lee, pwede na nilang pag-agawan ang yaman ng pamilya namin. Ayos hindi ko akalain. Mukha kang mahinhin sa labas. Pero napaka-diskarte mo pala. Hindi nga eh. Lumabas na ang totoo. Ang batang yan, dapat palayasin na habang buhay sa Yuncheng. Bawal na bumalik kahit isang hakbang. Lola, huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila. Ma, sabihin mo nga naman, itong batang to,
Mas malapit pa rin talaga ang tunay na anak. May anak na nga siyang lalaki. Paano pa siya mag-aalala sa anak nating si Mian Mian? Nagsasalita ka ng walang basehan. Mahal na mahal ako ni Mami. Ma, tingnan mo si Mian Mian. Ang saya-saya niya. Parang buong mundo niya, siya na lang talaga. Hindi natin pwedeng hayaang ang ganyang babae lumapit ulit kay Chen Yu o lumapit kay Mian Mian. Tama ang sinabi mo. Tao. Ay nako, matandang ginang Lee, hindi na kailangang ikaw pa ang gumawa, ang manugang ko. Ako na mismo ang magtutuwid sa kanya. Gusto mo akong tapatan? Shen Qingwu, habang nandito ako, malabong mangyari na makapasok ka sa pamilya Lee. Mami! Hong Mei Fang, ano bang nagawa ko sa'yo at hindi mo ako ma-let go? Tumahimik ka. Ang kapal pa ng mukha mong magdahilan. Shen Qingwu, ang babaeng katulad mo, hindi bagay kay Chen Yu, lalong hindi bagay sa pamilya namin. Matandang ginang, huwag kayong mag-alala. Ngayon din, iuuwi ko siya at tiyak na papagalitan ko siya ng maayos. Tara na, sige, lakad. Umuwi tayo. Bitawan mo ako. Sige na. Lakad na. Sige, umalis ka na. Bitawan mo si Mami ko! Tigil? Nandito na si Lizong. Shen Qingwu, basta kampi si Mama sa kin, kahit dumating pa si Chen Yu, hindi ka pa rin niya maililigtas. Chen Yu, tingnan mong mabuti. Ano na naman ang pinasok mo? Babaeng hindi maayos at bastos. Binagsak niya at nabasag ang pamana ng pamilya Lee na Pulse Ares. Sinira ang birthday party ko. At nangangarap pang makasama ka. Isinama pa niya ang anak niya para lumunin ang mana. Ma? Kailan ka pa natutong maghusga ng walang ebidensya at agad nagpaparusa? Tingnan mo nga. Tingnan mo ang ayos niya. Totoo kayang mayaman siya. Mami? Chen Yu, hanggang ngayon, poprotektahan mo pa rin ba ang babaeng yan? Tingnan mo, siya ang biyenan niya, may asawa siyang kriminal, at yan ang anak nila ng kriminal niyang asawa. Yan ang ebidensya ko. Hindi ganon. Nung una, minura si Shen Qingwu sa harap niya, pero puno pa rin ng sama ng loob. Ngayon naman, kung totoo siyang nakatagong mayaman, sandali lang, Ginoong Lee. Ang pinakamayaman sa lungsod ay ang pamilyang Lee. Patay na talaga. Hindi kaya napasama na tayo sa tao na hindi dapat pakialaman? Kung alam ko lang sana, hindi ko na sana pinaniwalaan ang babae na yon. Tapos na? Lumapit siya sa'yo. Lumapit din siya kay Mian Mian. Para lang talaga sa pera. Para makuha ang ari-arian ng pamilya Lee. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Tapos ka na ba magsalita? Tapos na, Suching. Pwede na ba kitang idemanda sa paninira? Chen Yue. Binalaan na kita dati. Nagawa mo pang humarap sa akin, ha? Mas mabuti kung isalaysay mo ang lahat ng tapat. Kung hindi, Ginoong Lee, nagkamali ako. Lahat kasalanan ko talaga. Hindi ko nakilala kung sino ang kaharap ko. Ako ang naging sakim. Pinagawa lang ako ng iba. pinagawa ng ano? Sabihin mo na. Isipin mo ang apo mo. Hindi. Ako ang may kasalanan. Ako ang naging sakim. Ako ang nadala ng tukso. Ako, gusto kong saktan si Shen Qingwu. Ako ang nagbintang kay Shen Qingwu. Ako ang may gawa ng lahat ng pagbintang. Mr. Lee, pakawalan mo na ako. Pakawalan kita? Saan mo sinaktan si Shen Qingwu? Bigyan mo ako ng isa. Ikaw ang bumawi sa sarili mo. Nararapat lang ito sa akin. Nadadala lang ako ng tukso. Nagkamali ako. Lahat ay dahil sa anak ko. Siya ay pumatay habang lasing. Si Shen Qingwu, siya, pumayag na mag-divorce kasi hindi na niya matitiis ang domestic violence. Pinaghirapan niyang alagaan ang anak sa bahay. Siya ay namuhay ng maayos. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ako ang nagbintang sa kanya. So gawa-gawa lang pala lahat ng chismis. Grabe naman si Shen Qingwu, ang dami ng pinagdaanan. Binubugbog na nga, hindi pa iniiwan ng problema. Sinabi ko na dati pa, masama siyang matandang babae. Sinadya niyang manakit. Pumasok sa bahay ng iba. Nagkalat ng chismis at paninira. Sapat na para makulong ng ilang taon. Dalhin na natin siya.
Ayoko. Huwag, Miss Sue. Mr. Lee, pakawalan mo na ako. Nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Bakit ka nagagalit dahil lang sa mga kasalanang walang basehan? Ako ang nagkamali sa kanya. Masakit ba? Sorry, ako ang huli nagpunta. Eto na naman ba ang hero saves the beauty? Kailangan pa rin pala ng tunay na lalaki. Pagdating niya, ligtas na si Mami. Sandali lang. Tapos binasag niya ang Lee family na pamana jade bracelet. Ganun lang ba ito matatapos? Tama si Suching. Iba ang usapan, iba ang laban. Ito ang ating namamanang, lumang pulseres na jade ng pamilya Lee. Basta na lang nabasag ito. Oo nga. Nabagsak niya at nabasag ang pulseras na jade. Kitang-kita namin lahat. Shen Yue, hindi mo na dapat pagtakpan pa ang babaeng ito. Walang CCTV ngayon. Sa tingin ko, kahit magpakalunod ka pa sa ilog Huanghe, hindi mo na mapapawalang sala sarili mo. Tama. Iyan ang namamana ng pamilya Lee, na pulseras na jade. Sayang talaga. Lola, hindi sinasadya ni Mami iyon. Pakikinggan mo si Mami na magpaliwanag. Ang bata naman, hindi marunong magsinungaling. Ma, pakinggan niyo si Ching Wu mismo. Nakatayo lang daw siya ng maayos nun. Tapos hindi niya alam kung sino ang tumulak sa kanya. Nahulog siya bigla. Tama, pwede kaming magpatotoo ni Mian. Nakatayo lang si Mami nang maayos nung nangyari iyon. Bigla kasi ang pangyayari. Kung si Ching Wu talaga ang nadulas, bakit pa niya sasadyain ginanito ang sarili niya? Tama rin naman. Ma, bakit kung ano lang ang sabihin niya, siya na agad ang paniwalaan? Wala namang CCTV dito. Madali lang para sa kanya na palabasin na wala siyang kasalanan. Pero binasag niya ang jade bracelet, bumagsak at nabasag ang pulseras. Tama si Suching. Iyan ang namamanang kayamanan ng pamilya Lee. Hindi ako papayag na palampasin na lang ito. Kung talagang kaya mo, hanapin mo ang tunay na nagtulak kay Shen Qingwu? Ang daming bisita sa birthday ni Lola, wala pang CCTV. Paano mo mahahanap ang may sala? Kailan ba nadikita ng glitters ito? Kuya, tingnan mo. May glitters dito. Iyan yung glitters na pinahid natin sa palda ni Mami. Alam ko na. Basta may humawak sa palda ni Mami, magkakaroon ng glitters sa kamay nila. Itong dalawang batang to, ano na namang kalokohan ang binabalak nila? Lahat, pumila na kayo dito. Ipakita nyo ang mga kamay nyo. Bakit tinitignan ang kamay? Wala naman akong kung ano-anong bagay sa kamay ko ah. Ang gulo na naman ngayon. Titingnan lang ba ang kamay para mahuli ang may sala? Ano ba talaga ang balak? Paano nangyari yun? Ibig bang sabihin, basta humawak kay Shen Qingwu, magkakaglitter ka rin sa kamay mo? Tigil. Masamang tita, saan ka pupunta? Walang aalis dito kahit isa. Hindi ako makapaniwala. Ako pa rin ang matatalo ng dalawang batang to. Ma, sumasakit ang tiyan ko. Gusto ko pong magbanyo. Ay nako, hindi ko na kaya. Masamang tita, kung ganon ka nakadesidido, ipakita mo muna sa amin ang kamay mo. Ma, hindi ko na talaga kaya. Pwede bang si Suching muna ang pumunta sa CR? Masamang tita. Nahulog ang gamit mo, o Anong gamit? ikaw. Nabuking agad nung tinanong. Hindi ako. Hindi ko tinulak si Shen Qingwu. Aksidente lang na nadikit ako. Masamang tita, hindi pa nga ako nagsasabi. Ang bilis mo namang umamin. Buisit. Isa lang ang katotohanan. Ikaw ang nagtulak kay Mami. Ang palda ni Mami, nilagyan namin ng maraming kislap-kislap. Basta mahawakan mo, madidikit. Kaya, kapag ang tao malakas na itinulak si Mami, Yung palad niya, madidikitan talaga ng kislap-kislap.
ako. Tama nga, ikaw pala yun. Grabe, pinalalabas pa talagang ako ang may kasalanan. Hay nako, wala talagang utak tong babaeng to. Yun pa naman ang heirloom na pulseras ng pamilya Lee. Kapag napikon mo ang pamilya Lee, patay na talaga ang babaeng yan. Hindi ako yon. Ma, Chen Yu. Hindi ako yon. Hindi ko tinulak si Shen Qingwu. Nasagi ko lang siya nang hindi ko sinasadya. Ilang araw na ang nakalipas, yung dalawang lalaking pumunta sa tindahan ni Shen Qingwu. Yung dalawang lalaking pumunta sa tindahan ni Shen Qingwu na nasa kulungan na sila. Ikaw ang tinukoy nila bilang salarin. Anong sinabi mo? Alam ko nagawa lahat to ng masamang tita. Kasalanan ko, hindi ko naingatan si mommy. Malinaw ang ebidensya? Pati ngayon, palusot ka pa rin. Butler, ilabas mo siya. Ma, ako ang mommy ni Mian Mian. Ayaw mo na bang magkabalikan kami ni Chen Yu? Nakakahiya kay Mian Mian na. Ikaw pa ang nanay niya. Hindi. Ako si Mrs. Lee. Totoo nga, kilala mo lang mukha pero hindi ang puso ng tao. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa bahay ng mga Lee kahit isang hakbang. Ma. Chen Yu, patawarin mo na ako. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, Chen Yu. Di ba ikaw nagbigay sa akin ng black card na to? Bakit napunta sa kanya? Boss, nahanap na namin. Yung nag-max out ng black card mo, nakapirma sa resibo? Suching ang pangalan. Boss, paano mo nalaman? Shen Yu, ex-wife mo ako. Konting gastos lang naman yung ginamit ko sa'yo. Bakit mo naman ako pinagdadamutan? Wala kang karapatan, pinaghirapan ng tatay ko ang pera na yan. Tama, magnanakaw. Suching, ngayon malinaw na ang lahat. Dapat lang mapanagot ka. Pagbayaran mo. Hindi natututo, wala nang pag-asa. Shen Yu, Qingwu, sorry ah. anong ibig mong sabihin? Akala ko talaga ikaw ang gumagamit ng card na yon. Sobrang gastos. Kaya pala hindi mapakali si Daddy nitong mga araw na to. Daddy, ang kakayahan mo sa pagbasa ng tao. Hindi talaga okay. Ikaw ang tagahugas ng lahat ng plato ngayong taon. Ayos lang. Mommy, si Daddy minsan talaga nagkakaproblema sa isip. Huwag mo na lang seryosohin, please. Ayos na yung lahat, basta naayos ang hindi pagkakaintindihan. Qingwu, mali ako na napagbintangan kita. Hindi ko inakala na sobrang sama pala ni Suching. Kasalanan ko, hindi ko nakilala ang tunay niyang ugali. Lola, paano mo naman nasabi yan? Ngayon, Bukas magkakasama tayong kumain bilang isang pamilya. Talagang gusto kong humingi ng tawad sa'yo ng maayos. Ayos, yes, buong-buo na uli ang pamilya natin. Ikaw, bata ka, hindi mahilig sa babae. Sa tagal ng panahon, ngayon ka lang nagkaroon ng taong gusto mong protektahan. At gusto rin siya ni Mian Mian. Kukunin ko na ang 80 million na kwintas na koleksyon ko para iregalo sa kanya. Sandali, teka lang. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang totoong pagkatao ko. Hindi mo pa sinasabi sa kanya na isa kang pinakamayamang tao, nasaktan ka na kaya ingat ka na masyado. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Hindi mo may tatago habang buhay ang sekreto na yan. Ma, hahanapin ko ang tamang pagkakataon para maging honest sa kanya. Ang mga paborito kong apo, nakauwi na. Ikaw, bata ka, ganito mo tinatago sa kanya. Pag nalaman niya, siguradong magugulantang ka. Lola! Qingwu, tanggapin mo na ito. Kahit hindi ito kasing halaga ng namanang jade na pulse earrings, pero galing ito sa puso ni Mama. napakamahal naman nito. Hindi ko kayang tanggapin. Ang yaman-yaman ng pamilya ninyo. May jade na pulseras pa, tapos may kwintas pa. Di ba napag-usapan na nating walang palitan ng regalo? Paano ko ba ito aartihin ngayon? Gawin mo lang ang pag-arte mo. Ay regalo ko pa rin ito. Ah, ganun ba? Ito, kaninang umaga pa ito pinili ni Mama nang galing pa siya sa antique shop. Ma, pwede akong maging saksi. Tama ang sinabi ni Papa. Sige, panatag na yung loob ko, tatanggapin ko na ito.
Kung tatanggapin mo ang kwintas na to, yan na ang tanda na ikaw na ang magiging manugang ko. Manugang? Ang bilis naman masyado niyan. Wala pa nga kami. Mama, gusto ko po ng tatay. Ma, hindi mo ba ako mahal? Pumapayag ka bang makasama ako? Lumaki si Xiaoche na kulang sa pagmamahal ng ama. Maagang naging mature ang ugali niya. Mukhang mapapaligaya siya ni Li Chenyue. Mukhang magiging okay siyang stepdad. Si Mian Mian din, nakakaawa ang bata. At saka si Li Chenyue rin. Sige, simula ngayon, sabay nating pagandahin at alasan ang pamilya natin. Sa wakas natapos din ang lahat. Sa wakas, meron na tayong sariling tahanan. Siguro ngayon na ang tamang panahon para ipagtapat ko na ang totoong pagkatao ko. Hindi ko na kayang itago pa. Actually, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa pera. Ako ay... Hello? Chenyu, sabi ng doktor, may 1 linggo na lang daw akong mabubuhay. Pwede mo ba akong dalawin? Hindi pwede. Pwede mo bang ipasa ang tawag kay Chingwo? Ang dami kong pagkakamali. Gusto ko sana humingi ng tawad sa kanya. Suking? Gusto ko sana humingi ng sorry sa'yo. Shen Chingwa, akala mo ba panalo ka na? Ano bang nangyari? May sasabihin akong sikreto sa'yo. Si Chenyu ang pinakamayamang tao sa Yuncheng. Hindi magtatagal, ikaw din, matatapos ka rin katulad ko. Iiwanan ka rin niya. So, siya pala ang pinakamayaman? Oo nga, yung mayaman ng ganun, paano niya papatulan ng isang make cake shop lang? Kaya pala nilihim niya sa akin. Ginusto lang pala niya na maglaro. Ano bang nangyari? Bakit sobrang putla mo? Wala to. Ituring mo na lang ito bilang kabayaran mo sa pagtanggap sa aming mag-ina. Aalis ako kasama si Xiaoche. Kung laro lang talaga sa'yo. Ang lahat ng to. Siguro naman, panahon na para tapusin mo na ang laro mo. Mian Mian. Ito na ang huling hapunan mo. Nakasalo si Mama Shen. Papa, sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Ngayon, doble ang kinain mo kumpara sa dati mong pagkain. Baka busog na busog ka lang. Bibili si Mama ng gamot para madaling matunaw ang kinain mo. Gabi na kasi. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Ngayong gabi, habang tulog si Mian Mian mag-ama, palihim kong ilalayo si Xiaoche. Suking, anong balak mong gawin? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kapag pumatay ka, kailangan mong managot. Eh ano ngayon? Kahit mamatay ako, ikaw pa rin ang mauuna. Kung hindi ko makukuha, huwag mo ring aasahan na makukuha mo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ang tinawagan mong numero, sa ngayon ay hindi makontak. Mian Mian, Xiaoche, hintayin niyo ako sa bahay. Babalik agad si Papa. Kuya, gising ka. Mukhang may nangyari kay Mommy. Ha? King Wu. Ching Wu. King Wu. Shen Ching Wu.
Ching, ano bang nagawa ko sa'yo para galitin ka ng ganito? Paulit-ulit mo na lang, sinusubukang ipahamak ako. Kung meron ka mang dapat hindi ginawa, yun ay ang subukang akitin si Chen Yu. Hindi ka dapat nagpapakitang gilas kay Mian Mian. Lalo na hindi mo dapat inagaw ang buhay na para sa akin. Hindi ko naman naisip na mang-akit. Walang problema. Hindi na magtatagal, dadalhin na kita sa impyerno. Ikaw? Basta mamatay ka lang, si Chen Yu, magiging akin lang siya mag-isa. Suching, ikaw, bitawan mo ako ngayon. May oras ka pa para tumigil. Tumigil ka sa kahibangan mo. Ikaw, hindi ka ba natatakot na gantihan ka ni Li Chenyue? Kita mo to, delikado ang lugar na to, walang pupunta rito. Pag namatay ka dito, at masusunog hanggang maging abo, sino pa ang makakaalam na ako ang may gawa? Ikaw? Mamatay ka na. Chenyue, Mian Mian, Xiaoche, pasensya na. Hindi ko man lang nagawang magpaalam ng maayos sa inyo. Hello. Boss, nahanap ko na. Miss Chingwu, nasa abandonadong pabrika sa Tianxin Road. Nasaan si Chingwei? Patay na siya. Kahit dumating ka, wala nang magagawa. Kung patay na siya, kailangan mo ring mamatay kasama niya. Chingwei. Patay na siya, panalo na ako. Ahahaha. Parehong kamay at paa. Baliin. Dalhin sa mental hospital. Chen Yue. Bitawan mo ako. Tumawag na tayo ng pulis. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Chen Yu. Chingwu, sana walang mangyari sa'yo. Mian Mian Xiaoche. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak ngayon. Pag nagising si na Mami, siguradong matutuwa siya. Chingwe. Chenyue, akala ko hindi ko na ulit kayo makikita. Pasensya ka na, Chingwu. Simula ngayon, kaming apat na pamilya ay palaging magsasama at magiging masaya. Chenyue, wag mo na akong lokohin. Alam ko na, ikaw ang pinakamayamang negosyante na may bilyong-bilyong yaman. Hindi tayo parehas ng mundo. Pinagpapasalamat ko na iniligtas mo ako, pero hindi ko kayang makipagsabayan. At may Xiaoche pa ako. Wag mo na akong patuloy na lokohin. Ayokong mabuhay sa mga kasinungalingang nilikha mo. Hindi ganoon, Chingwu. Gusto ko namang sabihin sa'yo lahat. Hindi ko balak dayain ka. Kaso lang, hindi ko alam kung paano sisimulan. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Gusto kita. Gustong-gusto ko kung paano mo inalagaan si Mian Mian. Gusto ko ang ngiti mo, ang lambing mo. Mahal kita, Chingwu. Kuya, tingin mo ba tayo ang pinakamatalinong bata sa mundo? Siyempre naman, at pinakamatapang na bata rin. Congrats kina Daddy at Mommy dahil nakuha nila sa totoong buhay ang pinakamagandang ending ng fairy tale.